Sa ating pong linya, ating po makakausap ulit, makakasama ngayon po umagang ito, Associate Dean ng UP College of Law, si Attorney Paulo Tamase. Attorney Tamase, magandang umaga po sa inyo at maraming salamat sa pagtanggap po ng aming napakaagang tawag muli. Attorney Tamase, good morning po. Magandang umaga, Orly, at sa inyong mga tagapakinig. Dediretsahin ko na, ano ba dapat ang pagtingin natin ngayon? Pag pinatutungkulan ay ang miyembro ng Senado para makuha ang majority. Is it 24 or is it 22? I think dahil sa mga nakaraang araw, sa dami na rin na naging talakayan, I think nagkakaroon naman ng consensus, at least sa mga akademiko, na mukhang 22 yung tama na numero. May dahilan naman para roon, no? Ano po I think na ilang beses na napag-usapan yung kaso ng Avelino versus Cuenco. Nagiging pamilyar na yung karamihan dun sa nangyari sa kaso na iyon. Pero yung basic kasi na prinsipyo doon at yung basic na prinsipyo na yun ay nag-a-apply dito sa nangyayari sa Senado kahit hindi naman eksaktong pareho yung kaso na iyon, ay kung mayroong miyembro na hindi or nasa labas nung tinatawag na coercive jurisdiction ng Senado. Ibig sabihin yun, yung kapangyarihan ng Senado na pilitin yung isa niyang kasapi na umattend upang bumuo ng quorum. Hindi siya nasasama doon sa bilang na ginagamit ng Senado upang hanapin yung constitutional majority or yung majority of the House sa teksto ng saligang batas na kinakailangan upang makagawa siya ng kanyang business o makatransaksyon ng kanyang trabaho. So, yung coercive jurisdiction na iyon, kabilang doon sa Avelino versus Cuenco, yung nasa labas ng Pilipinas. Kasi hindi tayo pwede magpadala ng mga opisyal natin para umaresto ng tao, let's say, na nasa Estados Unidos. Pero arguably, kabilang din siya dito sa kaso ni Senator Bato, kasi siya naman ay hindi natin makita ngayon. So, paano naman siya arestuhin ng Sergeant at Arms at pipilitin dumalo ng session? But definitely applicable din siya kay Senator Jinggoy. Kasi siya naman ay nasa kustodiya na ng judiciary at hindi naman pwedeng pumasok na lang yung Senate Sergeant at Arms sa Payata City Jail at pilitin umattend si Senator Jinggoy doon sa hearing ng Senado. So may basihan naman ito sa mga nakaraan, no, yung President ng Senado, na nakikita natin na may mga pagkakataon una na below 13 naman ang dumadalo and nakapagdadalo sila ng session, applying itong logic or yung prinsipyo ng Avelino, but kabilang na rin yung panahon na tatlo doon sa mga senador natin nung panahong administrasyon ni Pangulong Aquino, no, yung arestado para sa PDAF. So excluded din sila doon sa bilang ng quorum. So I think, hindi naman madali itong sitwasyon natin ngayon. Pero batay doon sa balanse at yung sa pagbabasa ng saligang batas to ensure na may nagagawa naman na trabaho yung Senado, 12, no, yung kailangan natin ngayon dahil 22 lang ang nabibilang doon sa pagbibilang ng quorum. Ayoko bang isipin na ito'y issue of numbers kung sino yung mas marami dahil lumalabas yung dating minority, 12 na ngayon dahil sumama nga nung nakaraang Miyerkules sa kanila at umattend ng sesyon at nagkaroon ng quorum si Senador Francis Escudero. At yung kabila naman ay 10 na lang mula sa pagiging 11. Ayokong isipin nito parang dun sa puntong yon na mas marami. Kung hindi, ano ho talaga yung magiging legal at ano yung katotohanan na pwedeng pagbasihan po natin para malutas po itong gusot na ito sa Senado. So tama bang isipin na kung ang kasalukuyang sitwasyon na titingnan, alam na kung sino dapat ang maaring magbigay daan para magkaroon ng iisang Senado, lalo't-lalo na marami silang kinakailangang kaharapin sa darating na mga araw, ng mga mahalagang mga usapin, Attorney Pao? Opo, malinaw naman po siguro kung sino yung mas marami ngayon, no? At Orly, dadagdag ko lang, hindi naman kasi masama tingnan sa Senado na numbers game siya. Kasi kahit papaano, yung demokratikong pamamahala natin, reliant talaga siya dun sa majority wins. Ganoon ang prinsipyo sa isang demokrasya. Ang pinapangalagaan lang naman ng saligang batas ay hindi pwede magkaroon ng isang fake na majority or isang majority na huwad or yung majority na wala talagang hawak yung kapangyarihan. Yun yung core niya na principle. Okay? Kaya nga tayo may quorum na requirement. Hindi naman pwede na magpakita na lang yung, let's say, 11 na tao doon, tapos wala namang mangyayaring session. Kasi dahil lang marami sila at may mga abroad.
dahil marami sila at hindi lamang medyo mas maraming 11 kaysa dun sa less na number doon. Alright. So hindi porket marami, yun yung pinapanigan ng saligang batas, pero hindi din naman yun nire-require na imposible. No? And yung current kasi natin na sitwasyon, tablado sila nung una, no, parang 11. 12, 11 or parang 13, 11 ho, Nagsimula no? sa 13. Mas marami yung majority. Oo. Pero yung dalawa naman dun sa majority na yun, hindi makapagdadalo ng sesyon. So paano naman pagtatalakayan, 'di ba, sa Senado kung ano yung dapat na maging polisiya? Kung ipagpipilit natin na 13 talaga dapat yung numero. So may ganun din na mga prinsipyo na involved. Siguro yung maidadagdag lang doon ay syempre yung issue ng quorum, iba naman yun sa issue ng Senate President. No, yung sa saligang batas medyo malinaw talaga kung sino dapat yung Senate President. At I think yung spirito na tinutulak tayo na magkaroon ng consensus kahit papaano. Mag-usap kayo, mga senador, kung sino yung makabubuo ng 13. So, ibig sabihin nun, hindi sila necessarily pupunta doon sa malalakas na personalidad, pupunta sila doon sa kaya gumawa ng consensus. Siguro yun, pwede talaga natin ipagpilit sa Senate President dahil malinaw din yung teksto ng saligang batas. Pero kung yung tanong lang ay, may enough ba para gumawa ng trabaho ang Senado? No, mas less yung rigid yung pagbabasa natin ng saligang batas doon dahil na nga doon sa mga nabanggit natin na legal basis. Isang malinaw ngayon, wala pang Senate President kasi naririnig natin kahapon may pumalit, hindi siya peke siya Senate President. Ang sitwasyon ho ngayon, wala tayong nabakante yung Senate Senate President at meron lamang tumata yung acting dahil bawat tanggapan naman ganyan kinakailangan merong tutugon sa tawag ng tungkulin by bilang mamuno, pero wala pa talagang usapin, wala pa talaga tayong malinaw na Senate President at yun na binabanggitin nyo na dapat ay pinag-uusapan yun na dapat nilang lutasin at dapat paano ba to? Dapat may tumanggap kung sino talaga karapat-dapat na nandiyan, no? Sa ibabaw na yan ng podium na yan ng Senado dahil siya ang kinikilala ng majority. Ganun ba dapat ang maging kaisipan dyan, Atty. Tamase? I think po ganun po, no? And may dahilan po yan. Pag tinignan natin yung ibang sangay sa pamahalaan na collegial din, no, yung tawag natin, hindi lamang iisang tao yung may hawak ng kapangyarihan. Usually, ang rule ay kung wala yung tagapangulo, yung chairman ng grupo na iyon, nagpapatuloy yung trabaho eh. Kasi yung kapangyarihan, nakaatas siya hindi lang dun sa pinuno ng collegial body na iyon, nakaatas siya dun sa katawan mismo. So example, sa Korte Suprema, kapag absent yung Chief Justice, hindi naman tumitigil yung trabaho ng korte. In fact, 'di ba nung natanggal si Chief Justice Corona noong 2012, nagpatuloy yung trabaho ng korte for a few good months na wala silang Chief Justice. Meron lang silang acting. Sa presidency ng Senado or yung Senate President, ganoon din yun. I think ang nawala doon sa diskusyones nung last few days or last few weeks ay para bang napaka all-important ng Senate President na walang pwedeng gawin yung Senado kung walang Senate President or basta ayaw niya hindi mangyayari. Hindi naman ganun yung disenyo. No? Kasi collegial body ang Senado, deliberative body siya. So expectation ay, no, as long as may quorum kayo, actually, pwede gumawa ng trabaho yung Senado. So pwede pa rin siya magpasa ng batas, pwede pa rin siya makinig sa mga privilege speech, pwede siya magkaroon ng debate doon sa Senate plenary. Ang limitasyon lang ay walang Senate President, at least as a constitutional office in the meantime. Kaya nga I think yung nangyari noong Wednesday ay naghalal sila ng pro tempore no, na Senate President. So obviously, hindi ito yung pinakamadaling sitwasyon. Hindi ganun kalinaw yung batas dito. Pero hindi naman itinakda ng saligang batas na dahil lang hindi sobrang swak yung isang sitwasyon, ay wala nang mangyayari doon sa gobyerno natin. And I think ito yung best possible legal, consistent sa saligang batas na pagbabasa nung sitwasyon na ito. Okay. Lipat lang ako, Attorney Pau, kasi baka makalimutan ko lang. Paano ba natin dapat unawaan yung naging pangyayari kahapon sa Senado na nagkaroon ng ang dating, hindi ko tuloy mabanggit kung talagang yun yung subcommittee ba yun, dating subcommittee na iniharap yung mga dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Wala kasi secretariat ng Blue Ribbon Committee. Paano bang dapat pagtrato sa ganun? Is it considered legal? Yung ba papasok mo sa record ng Senado, yung patinig na yan? Paano ba dapat unawaan yun, Atty. Tamase?
So itong bahagi nito, no, kung paano kino-conduct ang committee hearings, hindi yan tinatakda ng saligang batas natin mismo. Tama po. Ang nire-regulate lang ng saligang batas sa pagdating sa mga komite ng Senado, hindi ho ng House of Representatives, ng Senado ay kung magdedeklara sila ng contempt para sa isang individual, no, may kapangyarihan sila na gawin iyon, may Okay. karapatan din sila magdinig o mag-conduct ng hearings in aid of legislation. Mm-mm. Pero hindi po nire-regulate or pinakikialaman ng saligang batas kung paano po patatakbuhin ng Senado yung kanyang mga komite. Mm-mm. That said, Mm-mm. sa pag-intindi po kasi natin sa Senado, mahalaga po yung dalawang bagay. Una ay yung rules nila, pero yung rules na yun ay kaya isuspinde ng Senado as a plenary, no? So kailangan bumoboto po sila bilang yung plenary na kinatawan. Pangalawa, yung past practices nila at yung mga tradisyon nila. Ganun po talaga yung estilo ng Senado, no, sa pagre-resolba ng mga gusot nila sa kanilang mga rules. So, I think yung kahapon nangyari at the very least, hindi siya ordinaryo or unusual. And I think pwede ka magkaroon ng argumento na hindi siya legal. So, a few things. Una, wala ho yung Senate Secretariat. At the very least, ang ipinapakita nun ay irregular yung proseso. Kasi itong Senado natin, hindi lamang siya isang creature ng President, creature of record din siya. No? Mahilig siya gumawa ng mga record ng mga napag-usapan niya, yung committee hearings niya, at bahagi po yun nung pamamaraan ng Senado na ipreserba yung talakayan na naganap, or in this case, yung investigasyon na ginagawa nila. So, hindi naman po dahil, parang eventually, I mean, yung analogy dito ay parang nagkaroon ng press conference sa Senado na may mga senador doon kasama sila o di umano doon sa komite, Opo. kasama nila yung staff nila, pero may malaking question mark kung mayroon bang legal effect yung nangyari kahapon. Okay. So yung pangalawa po nun ay may implications po yun. Mm-mm. Kung hindi po legal yung nangyari na meeting kahapon or hindi po talaga siya committee hearing, una, mayroon po bang obligasyon na umattend noon para sa mga resource persons nila? Okay. At pangalawa, protektado ba yung sinabi ng ibang resource persons nila doon sa session na iyon? Naku po. Alright. Legal po ba yung oath na ibinigay nila or Oo. na sinumpa nila upang magsabi ng totoo? So madami hong ganun na implications doon sa nangyari kahapon na. Okay. Unfortunately, dahil emerging pa lang yung sitwasyon, nang hinihimay pa natin. Okay, Atty. Tabase, sa ulitin po at palawakin pa natin ang mga katanungan dyan sa usapin at isyong legal na yan. Salamat po muli sa inyong binigyan ng pagkakataon. Thank you po, Atty. Paulo Tamase. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Associate Dean, UP College of Law, Atty. Paulo Tamase, mga kapuso, inyo po napakinggan.